Okay. Hello guys! Welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. Happy June! Guys, musta Migs? Happy June. Musta Eugene? Basta Hello? doing good. Happy Pride Month, everybody. Ayun, Happy Pride Month din. Siyempre, kalimutan muna natin yung mga kung ano-anong kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon. 18 morons. 18 mo. Well, etong araw, sabi nga doon ng sa ICC daw, mayroon nakapost na na job posting for Tagalog and Cebuano translators. 300k to 400k pesos per month. So kung sino man ang gusto mag-apply, laking apply na. Baka kami mag-apply na kami nila Miguel. Kung marunong ako mag-Cebuano, game din ako. Oo. Wow, sa mga Cebuano dyan. Yeah. Ayun. Sige. Ano nga ba pwede natin pag-usapan maliban sa gulo sa Pilipinas? Pag-usapan, baka makancel tayo ng mga Baka makancel tayo ng mga na mga they who must not be named. Ako nga, iniisip ko na nga parang paritang aga-aga naman for a, kailan, kung siguro if you were able to watch Game of Thrones, yung they are now showing yung napalabas na nila yung House of the Dragon. So parang feeling ko pa, the situation ngayon sa Pilipinas, parang ganun ngayon eh. Pero wala silang malita. Oo, wala silang malita. Dito meron eh. Oo. Walang malita si Targaryen. Ay, ibang klase. Oo, meron sila dragon, pero malita, wala. May dragon at may malita. Yan na. Anyway, dapat sa atin na lang binigay yung maleta. Tumatanggap tayo ng maletang puno ng comics at yun ang magandang topic ngayon. Pag-usapan natin ang laman ng mga malita ng comics. Budol. Harap ko pa yung mga napinig ko eh. Sige. Pero go lang. Sige, habang hinahanap pa ni Eugene yung kanyang mga budol, no? Pag-usapan muna natin yung isa sa mga sabihin na natin na hindi siya hindi siya parang must-see watch, pero nung pinanood ko siya, I really recommend that people should watch this. Any other wrestling fan should watch this. Yung laban ng Mask versus Mask, El Grande Americano versus original El Grande Americano. So Migs, ikaw, anong masabi mo muna dun sa match na yun? Honestly speaking, fan ako ng El Grande Americano, both versions. Oy. So, pero in-expect ko comedy match siya or comedic match, pero nagulat ako, sobrang seryoso nung laban, and yun nga, tama yung mga critics, candidate siya talaga ng match of the year. So hindi siya hindi siya pure gimmick match, and hindi lang din puro kalokohan. Seryoso siya, as in kala mo world title yung nakataya. Oo. Alam mo yung feeling nung finish the story ni Cody Rhodes, parang ganoon yung naramdaman ko nung pinapanood ko yung Mask versus Mask na match. Sobra. Alam mo yun yung tarito, it hits right into the feels eh. Sobra ako medyo parang sabi ko na lang, I shed manly tears watching that match. Kasi tarito, a lot of emotions have been evoked through that match. Saka yung pure talagang puruhan sila eh. Gulat talaga ako na talagang pinadugo nila yung isa't isa eh. As in yung feel niya, actually yung build up din maganda rin na, and hindi rin sa sinasadya, at may real life
event na nangyari. Like for example, yung nahuli si Ludwig Ludwig Kaiser. Kaiser Oo. na akala natin, akala nung una siya yung nag-start pero racist pala yung binugbog niya. So, Oo. Totoo. kaya pala ganun yung nangyari. Well deserved yung racist. And then, Thank syempre, you. yun. Thank you, Ludwig Mm. Kaiser. Yan. Good for you. Ludwig Kaiser ba talaga? Yun lang. El Yeah. Grande Pero- Segundo. El Grande, oh. Oo. Pero yun And nga he- eh. Mm-mm. And he has his full, he has the full, Mexico to back him up. Talagang Oo. mahal na siya ng mga tao. Oo. Hindi niya na pwedeng hubarin yung maskara na yan pag nasa Mexico siya. So, Mexico, Pampanga. Pero yun nga, ito dito, ano ba masabi ko dito? Parang, alam mo yun, yung, it's a, they were, the AAA through Undertaker were able to catch a lightning in a bottle eh. Sabihin natin na, sabihin natin ganun. Kasi ito dito, hindi siya, it's supposed to be a comedic act eh. A comedic gimmick eh. Tapos biglang naging seryoso eh. Bigla naging seryoso. Alam mo yun, go, Eugene. Parang ako. Nabalitaan ko nga na a lot of people are wishing na sana na mag-book ng mga matches, si Undertaker. Oh. Kasi ang ganda daw ng results ng Triple A. Yun lang, that's what I've been hearing. Talagang after what happened to WWE, nag-tune out na ako pati sa Cash and Kid. Especially kung ano nangyari kay Mandy, buti nga nabalik eh. Pero nawala talaga ako nagkano sa product. Pero after hearing news, good for you guys, good for you. Ako din, medyo naglalaylo ako sa WWE kasi sobrang, since WrestleMania, parang naging stale yung product nila, as in too predictable, tapos parang boring din yung mga matches, nag-under-deliver kadalasan. So sabi ko, makikibalita lang ako pero hindi na ako manonood hindi muna ako manonood ng kunyari pay-per-view na napakatagal, 4 hours, masasayangin yung oras mo over sa mga matches na predictable, and sobrang underwhelming yung mga results. Although nag-enjoy naman ako kay Danhausen. Pero Danhausen din. Oo. Yun, nabobore ako lately. But I think tarito medyo kasi tarito feeling ko lang medyo stale na sa atin yung characters ngayon sa WWE, and what El Grande America, the two El Grande Americanos provided for us is a fresh fresh look at those characters na sa tingin natin they're comedic act, pero grabe naman yung pagkaseryoso ng laban na yun, 'di ba? All out brawl talaga kung sabihin natin. And ito lang masabi ko, Mexican fans talaga sobrang I think dapat lang talaga na mag-show ang WWE sa Mexico because of how they 'di ba, yung how well received yung match na ito yung mask versus mask match na yun. They were talagang over na over doon yung dalawa, dalawang El Grande Americano. And of course ang ganda rin nung last sequence nung match na yon when Chad Gable unmask niya na yung sarili niya and the crowd's reaction was talagang over din siya. Oo. So parang feeling ko hindi si Chad Gable, hindi ako naniniwala. sino? Si Ricardo Gabriel yun. Nag-substitute lang si Chad Gable, no? Hindi, si Kurt Angle yun. Hindi ko may ankle lock. Oo nga eh. Mukhang nga si Kurt Angle yun. Pero, yeah. I think that's the magic of it, that the crowd was, really, and even us, us here, watching, that we really, talaga, parang sabihin natin, ano ba sinabi ni Santi nun? Santi Zap, we buy into that fantasy, kumbaga. We really believe we're buying this make believe na, and then it works
it worked out really fine Mm-mm. and amazing. So yun. I think yeah, guys, please do watch that match. Available sa YouTube and it's now gaining a lot of views. Mga abot natin ng 2 million views as of to date. At yeah, hopefully you could view it and tarito. Sabihin ko sa inyo kung nanood kayo ng Marimar or kung ano mang Mexican telenovela noon, promise ko sa inyo mas daig pa nung Mask versus Mask match na yun yung mga Mexican telenovelas noon. Mas maganda pa to kaysa panoorin niyo yung Senado. Kaya Oo. Oo. Mas believable yun kaysa sa arte ni Pia Cayetano. Oo. Hindi po kami habol. Wala po kami paleta. Sana meron. Talagi, audio mo Eugene nawawala ulit. Mm. Hello? Hello. Yan, nawawala. Hello? Okay na. Hindi pa rin. Sige. Hindi pa din. Kasi Ayusin mo muna. Okay. hindi maganda yung Oo. kapit nung ano ko eh. Mm-mm. Kala ko okay na dahil nakano ko eh. Sige, ayusin. Goods na. Di pa. Sige, ayusin mo muna. Tapos, sige. Habang inaayos ulit ni Eugene yung audio niya, no? Sige. Mapunta muna tayo sa mga, natin, latest boodles natin. Migs, alam ko, ikaw, marami kang, kinolekta na eh. Actually, hindi latest yung sa akin kasi tinago ko na. Oo. Mga na-collect ko over the years. So, basically, kumuha ako ng konti Mm. para just to share para sa natin sa episode natin na to. Mm-mm. So basically siguro magsimula tayo sa sariling atin. So early kailan ko ba binili to pero ayun early mga kaka-start yata ng summer so lumabas na yung Bloodlines Volume 2 ng 13. So Uy. basically Sorry. collection or collection siya ng mga short stories syempre from different creators pero syempre andyan din meron ding may contribution din si Budget or si Budget Tanjan pati si Kadjo I think ito siya gumawa ng cover. Then andito rin sila sila John Amor, si David Hontiveros, Brian Balondo, tsaka si JB Tapia which siya yung handle ng series ni Verdugo. Oo, ayos yun. JB, si Sir JB. Actually, di ba, yan dito sa a lot of people, Filipino 13 fans know that JB Tapia is si Lieutenant Tapia sa sa 13. Sa 13. Oo. I mean, yung pinagbasehan ng character. Mm-hmm. And then si Captain Guerrero. Captain Guerrero. Oo. Actually, dito based siya dun sa tatay ni Sir Bo Guerrero. Hello. Which is apparently my fencing coach sa UP. Oh. Eugene, okay ka na? Okay na ba? Okay na audio mo. Okay, thank you. Thank God. Ayan that's sige Migs, pa ulit. thank you, sir. Okay. Actually dito sa Bloodline. So basically collection siya ng stories na hindi na nagfo-focus kay Alexandra kundi sa mga ibang kapatid niya din which is for me very good siya kasi na-explore natin yung 13 verse and lumalawak yung mga stories hindi lang naka-focus kay Alexandra kundi sa mga kapatid niya din and makita rin natin na magkakaiba talaga sila. Let's say for example si Verdugo which is I think siya yung pinaka-violent ng kanila and panganay. Oo. I won't spoil pero may nangyari sa kanya dito sa sa book na to. Tapos andito rin si Father 13. Pati si Matt, Father Matt 13 na Father Matt. Oo. Maraming girls ang nahuhumaling sa kanya. The forbidden fruit. So basically ang kung gusto yung makilala pa ibang characters ng 13 or yung mga 13 siblings, you need to pick this up. Ang wish ko na lang siguro kay
Jet and Kajo in the future or sa mga ibang creators, sana magkaroon naman ng kahit isang book yung yung kambal. Oo. Although sa book, kasi favorite ko yung book 3. Sa book 3 naman nakita natin yung origin nila eh. Pero ayun, medyo nabitin pa ako. Gusto ko pa ng something about dun sa kambal. With that, no, parang gusto ko nang tapusin nga, nasa backlog ko ng mga babasahin yung 13. Parang kailangan ko tapusin na rin yun eh. Kailangan, pwede mo siya, pwede mo siyang i-binge read. Ako talaga Oo. nung kailan nagsimula akong basahin ng 13 around 2011. So during that time, meron na silang 3 books, turning 4. 4 kasi lumabas sa Comic-Con yung pang-4 noon, Comic-Con 2011. So pinili ko yung book 1, nagustuhan ko din. Sa Comic-Con, yung book 2, pero months apart yun, syempre wala pa tayong pera masyado doon. Tapos yung book 3, nahirapan akong hanapin yan. So nag-skip muna ako book 4. Pero during that time, madali pang gets ko naman yung story. So walang bearing na nag-skip ako ng book 3. Yung book 3, nabili ko sa Comic Odyssey around Christmas 2011 din. So tuwang-tuwa ako kasi nung nalaman ko yung book 3 na yun yung flashback or yun yung backstory nung kambal. Oo. Oo. Tapos, tuwang-tuwa ako doon. So, basically, buong 2011, nakompleto ko yung lahat ng yung 4 13 books during that time. And then, I think 2012 lumabas yung book 5 and then book 6, nakalimutan ko ng kailan. Basta, lagi kong inaabangan yung release nila pagka ganun. Pero pang pros yung Tales from the Diabolical, pati yun, binili ko din. Oo. O nga, yun ang mga yung mga anthologies na lang siguro yung wala pa ako na na 13 side stories. And talito parang pero we haven't heard pa yung book 9, tama ba book 9? Book 9, yeah. Book 9 wala pa tayo naririnig. I think they already released 2 ash cans of stories for book 9, although syempre i-revise pa nila yon. But hopefully, we could hear more from Sir Budget and Sir Kajo about the developments for book 9 and siguro yung nila projected release ng 13 book 9. Can't wait. Can't wait. Lagi ako excited pag may bagong 13. Whether sa main series or kahit dun sa Bloodline series niya or kahit anong side story. Okay. About you, Eugene? Ang budol ko ay, wala akong budget. So, nasa all aboard ako na buong 4 days. Oh, good. As in, sales staff kasi ako ng Kawangis for that time. Mostly, may mga binili naman ako, pero nagkaroon ako ng mga libreng stuff. So, it's not libre kasi nagpa-demo sila. Grand Archive na demo deck. Oh. Oo. Napuringan ako, pero at least may free cards. Mahalaga, meron. At least meron. Oo. Eto, kasi staffer kasi ako, tapos parang nagkakatao na. Sabi ko dun sa Warhammer, pwede ko na lang yung tas hindi ko na pinturahan, okay lang ba? Sabi ko, bike naman sila, ayun, may Ultramarine ako na buo na, tas di-display ko lang dito. May kasama na yung mga Warhammer kids ko. Ayan, sila. Ayaw mo subukang pinturahan yung mga Warhammer na yan. Painted na yung dalawa, ito lang hindi. Kasi with pride na to, pwede ko pinturahan to whenever I want. Siguro subukan ko nga pag kapag pay time, since kakasama na sila dito. Yan. May demo din ng Magic. So, nagkaroon ako sinabahan ko na kasi bubuo kasi ako ng bagong deck. Ng bagong EDH deck. So, nagkaroon meron akong bagong starter deck na blue, which is they give it for free. Oy, ayos yan. Libre. Ayos yan. Tapos, yung katabing vendor namin, hindi sila nagbebenta, nagpapademo lang sila. Pangalan niya Alamach, kaso nga lang yung cards ko, pinahiram ko sa ng Kawangis.
for research. Pinahirap ko dun sa lead designer nila. Mm. So, para may ma-discuss kami kung ano pinang gawa. So, nasa kanya ngayon yun. Isa pang binili ko, kasi, again, tinatry ko magpalakas ng deck. Bumili ako ng Blue-Green Planeswalker, wala pa siyang may tutulong. So, kaya pala mura siya. And, may gacha, may gacha, parang gacha po na 4 cards. Nakakuha ko ng Sleeper the Shell, Teenage Mutant na MTG. Nice. Yung mga essentials, yan, Run Away Together, Bulk, at meron pa ako ibang pinili na doon pa sa kabila. Iron Giant ng Final Fantasy. Bumili ako dalawang Planeswalker para sa bubuin kong deck. Jace, tsaka si Sarkhan. Sarkhan? Red na si Sarkhan? Red si Sarkhan dito eh. Sarkhan the Masterless. Oo, tsaka yung si Jace ang pinakamahal dito. Kasi talaga binili ko, di naman libre to. Ayaw nga talaga, red talaga si Sarkhan kasi naisip ko pala si Gideon. Gideon is white and blue. Ito, inad ko na sa Gideon. Hindi ko pa kilala yun. Iano ko na yun. I-research ko yun. Ito, dinagdag ko sa deck ko si isang saga. Kraven's Last Hunt. Spider-Man. Tapos talaga siya, parang comic panels eh. Sabi ko, may maitutulong naman siya. So, naisip ko, tagin ka na rin, right? Why not? Yeah. Actually, kasama dapat sa i-recommend ko na kanina nung nag-check ako ng comics yung Kraven's Last Hunt. Pero last minute, pinitawan ko. So, iniwan ko dun sa shelf. Yeah. Yan. Ayun, mix no. Dito, I think, dito, hindi mo sinubukang mangolekta ng magic cards. Pero yung kapatid mo. Hindi. Yung kapatid kong bunso, ang may hobby ng talaga, ng Magic the Gathering hanggang ngayon. Good things. Actually, good thing nga. Kasi dito, masisira din buhay mo dyan. Totoo lang. Pero na siya, at least, na yung Marvel, at least. Oo. O nga pala, no, di bumili yung kapatid mo ng mga Marvel prints ng Magic the Gathering. Hindi. Pero kasi technically, they're just prints of the existing cards eh. Pero Marvel characters lang yung naka-print doon. It goes both ways din kasi yung mga single issues ng Marvel Comics ngayon, nag-print sila ng variants na based dun sa Magic the Gathering series nila. So yun yung mga cover nila ng yung mga variant covers lately. Yeah. Ito matagal ko nang meron na to pero gusto ko lang i-flex kasi nakakatuwa siyang dalit sa laro. So bumili ako yung mga Kapitan Tambay na Kapitan Tambay. Proxies. Proxy, ito hindi. Original to. Pero yun, nakakatuwa kasi minsan kailangan mo ng token eh. Yan din ang kagandahan sa Magic the Gathering eh. Minsan, dito, pag casual gaming lang, pwedeng kang gumamit ng proxies. Ako medyo gusto ko ng actually parang pinag-iisipan ko na kung hanap ako ng mga naglalaro ng proxy, pero parang na-enjoy ko din yung hindi. Kung proxy, siguro payag lang ako pag lands, tsaka kasi mahal ng lands eh. Oo. Kasi nga naman, kasi ikaw kung gusto mong may malakas yung deck mo talaga, puro proxy. Puro proxy. Tapos mahal yung mga pinoproxy mo eh. Oo, kasi ang hirap eh. Nakita ko yung presyo ng lahat. Sabi ko, medyo cheating naman kung magpo-proxy ako. Pero kasi for casual gaming lang naman eh. Total. Kung casual casual saka playtesting, okay lang naman yan. Playtesting, Nagko-consider ako ng bagong actually may bago akong budol na parating. Di ko pa di pa nabalot sinapi ko na lang, hindi ko na kinuha doon sa tawag doon, sa All Aboard. Pero yun, it's all good. Aya. Ang dito,
why not we try to have a exclusive Magic the Gathering event or episode. Siguro we could try play. Anyway, basta na lang pagplanuhan na lang natin 'yon. Then or kaya D&D if you're interested. So, 'yun. If then either way. Oo. Ikaw, Migzy, ba interested ka rin ba sa D&D or anything? Hindi masyado eh. Basta, Though, tunay ko dating pag-aralan yung role-playing game ng Star Wars. Pero, ko sabi ko, ayoko masyadong mapagod sa rule-based na games. Oo. Gusto ko ng chill lang. Admittedly medyo intense nga yung mga D&D kasi dito you really need to also buy into the to the story kumbaga and then syempre the thrill is on the roll of the dice din saka yung mga na-encounter mo na and then syempre kailangan mo rin ng magaling na na world builder and dungeon master para Kasi maging immersive yung experience. Nung high school tayo, ang dami kong tinatry na hobbies maliban sa comics. So bumili ako ng starter deck and booster deck ng Marvel HeroClix. Nahirapan din ako. Tapos, yan, yung role-playing ng Star Wars, trinay ko rin. Tapos, mga card games, Pokemon. Pokemon. Tapos, ano pa bang card games mo? Try ko nun. Yu-Gi-Oh! Diba naglalaro tayo nun sa atin na, dito, mga Japex na Yu-Gi-Oh cards. Japex na Yu-Gi-Oh! Tapos Beyblade. Beyblade. Pero, ang tumagal lang talaga sa akin, ang nakita ko talaga, ang passion ko talaga isa comics. And yun, before sa Gunpla. Yung Gunpla kasi on and off talaga ako. Elementary, high school, tapos college na wala ng konti. Tapos nag-work na ako yun around 2016, bumalik ako. Tapos hanggang 2022, nagbubuo ako. Pero nung naging busy na, ang daming backlogs na naiwan na hanggang ngayon, since 2020, meron pa akong di mga nabubuo. Rare na yung mga mo. Anyway, eto Migs, tayo nabanggit mo rin yung Beyblade, no? Parang, anong masabi mo ngayon na nagkaroon ng resurgence ngayon ng Beyblade? And even Tamiya, nagkakaroon ng resurgence ngayon, Happy ako sa ganun kasi parang for me, sa mga hobbies, lang talaga yan, ni cycle. There's always a time for everything. So, let's say sabihin natin, yung Tamiya, parang yung sa atin nga, na yun parang resurgence na lang din yun dahil sa Let's Go na anime. Pero may mini 4W din na nung as early as the 80s, I think. Tapos parang lang din, balik-balik lang din yan sa mga uso. Totoo. Siyempre, driven by nostalgia, yung market na yun. Which, brings dun sa isa ko pang budol. Ito, around last year ko nabiling yung book 1, tapos book 2 yung book 2 this year. So, it's Yaiba, the samurai legend, Gosho Aoyama. Yes, creator ng Detective Conan. So, yes. Sa mga batang 90s dyan, sa mga batang 90s dyan, ito yung pinapanood natin sa Channel 5. Yes, so, na may anime remake din ngayon. Pero, hindi ko muna pinanood yung remake kasi binabasa ko yung manga, which is, for me, mas, compared dun sa unang anime, mas deep ang characterization dito and mas parang mas maraming nangyari. Oo. Though nga lang, may mga bagay dito or may mga actions dito nakaka-cancel na ngayon. So you have to pag binasa mo to, you have to bear in mind na ginawa to around 80s. early 90s. Early 90s. So hindi pa ganun ka kumbaga yung society ibang-iba pa nun. Hindi pa ganun tayo ka-sensitive nun sa political correctness. Tsaka yung mga jokes sa mga... Hanggang yung part na natutunan niya ng mag-slice ng pag-ganon. Yung Kaminari Giri. Oo. Na-enjoy ko. Kaso nga lang binabasa ko yan noon. Parang online papakapirate sa site pa. Enjoyable siya kasi may hint of nostalgia siya kasi pinapanood ko siya sa Sodar nung panahon na yun.
enjoyable na curious na ako. Parang, kasi napaka-vague ng memory sa akin ng Yaiba nung mga days na. Feeling ko, So, yeah, sige, binasa go. ko na siya. Yeah. Hindi, kaya lang binasa ko na siya ng ganun. Yun lang. Mm. Yung feeling ko maraming sa mga marami sa mga nakikinig at nanonood sa atin na crush si Princess Moon eh. I think ngayon lang din nag-print ng ganito si Viz kasi parang ang tagal na wala ako nakitang English translated na Yaiba. Mm. Parang last na nakita ko pa sa friend ko is Chinese pa nga yung translation. Chinese pa yung text. So hindi mo kahit pa parang makita mo yung visuals pero hindi mo mababasa yung story kasi in Chinese yung text niya eh. Pero parang ngayon lang ata nag-issue yung ng English translation. English edition, oo. So, ilang chapters na yun nandyan sa Volume 2 tong latest na binito eh. Ilang chapters ba to? Parang ganyan, parang siguro mga 5. Chapter 48 yung last nito. Oh. Makapal din Yun. Tapos around siya, 951 pesos. Oh. Isang volume. Grabe. Ano tawag dyan? Omnibus edition? Oo, omnibus. Tama, omnibus. Tama yan. Mas gusto ko ngayon yung omnibus sa manga kasi parang feeling ko mas nasusulit yung pera ko, mas makapal siya. Kasi pag kunyari yung per volume na kunyari 5 chapter lang yun nandun, wala pang 2 oras, tapos ko na agad. Yeah, yung yung mga tankobon na 3 chapters lang kada 3, 5, ganyan. Oo, minsan 4. Tapos kagad sa akin yun. Totoo. Kaya mas sulit tsaka mas nakaka-save ka ng space kasi maski sa Dragon Ball gusto kong ito kaya may mission ako na kailangan makulit ko yung buong Dragon Ball kasi 3-in-1 na so bali 3 volumes sa tatlong volume volume 40, 41, 42 dito tapos makapal na at least yung buong Dragon Ball mula Dragon Ball hanggang Dragon Ball Z hindi magpa-pile up masyado. Marami pero mas malilesen yung niya, yung number of books na bibilin mo. Space saver. O ba? 'Yun. So, ikaw, Eugene. Ano ba? Yun lang yung budol ko. Yun lang. Yun lang eh. Although, yun lang sadly. Pero yun nga, nagbabalak nga ako nagbabalak ako magbuo ng text. Siguro pag nagkaroon ako ng budget with sa mga upcoming projects ko. Baka gawin ko yun in actuality. Yun lang. Okay, sige, ako naman. Sorry sa sa mga kay Migs and kay Eugene, hindi nila nakikita kasi sira yung sira yung or di ko lang alam kung bakit hindi gumagana yung webcam ng laptop ko pero sa blind box. Ganun. Acting na lang sila. Pero so for our audience sake naman, syempre ito, I'm using a separate webcam for this, no? Pero yeah, ikikwento ko na lang sa kanila kung ano yung nahawak ko ngayon and then syempre yung kung ano pa yung mga ipapakita ko, ikikwento ko, i-describe ko na lang sa kanila. Pero for you, our audiences, makikita nyo naman. So, ngayon, eto, sorry, Migs and Eugene, din yung nakikita ko naman yung binubuo ko ngayon. Pero, Migs, yung pinabili ko sa'yo sa Japan, which is yung RX-78 FOOE Gundam, Osaka Gundam, binubuo ko na siya and kinukulaya ko na. So, yun, pakita ko sa audience. Yan. Ito pa lang yung yung torso pa lang. Yan. Pakita ko. Fun fact sa Gundam base sa Odaiba ko yan binili. So nakita namin yung yung giant unicorn Gundam na sadly tatanggalin na by August. Yeah. So yun. And actually nabuo ko na siya pero hindi ko pa siya talagang kino-completely assembled kasi
pinipinturahan ko siya. I wanted to make it as closely accurate dun sa dun sa Osaka Gundam. Pero yun, thank you Mix for purchasing this at yeah, bayad yun. May kasama rin yun na Kabatchmate yan ito eh. Ito yung binili ko para sa akin. Dahil alam kong mabilis lang buuin. Bumili kong maliit na unicorn gun. Yeah. Di ba binili ka pa isa na Apa ba yun? Hindi, ito lang. Yun lang. Pumunta ka pa pala sa Kamen Rider. Kamen store. Rider yun, Bumili ko nitong Geats tsaka Den-O na Chibi. Maganda rin yan. Tapos, ano pa ba? For me, Oo nga pala, this, from May ba? Tama. May 27 until June, until June 15 ata. Merong Gunpla booth sa SM North ngayon, sa SM The Block. So, every time na pumunta ako ng SM, natitempt akong... Kala ko may budol. Actually, meron. Napabili ako, actually. Alam ba ni Ice kung magkano yung totoong presyo niya? No, sinabi mo 250 lang. Actually kasama ko siya diyan bumili. Nung nakakita kami ng Hyzac na na master grade, tinignan namin yung presyo, parang 2 something. Tapos nung sinabi sa amin ng tindera na 1 plus na lang, mga 1.8. Oh, go! Bilhin na! Tapos sabi ko, sige. Kasi trip niya yung Zaku eh. And ako naman, nabili ko is MG na Barbatos Lupus. Hindi ko pakita ko na ba? Telang. Di pa ata nabubuksan eh. Ayan. Ito guys. Yeah. Ayan, sorry Mix, hindi ko hindi makikita sa anyway, kapag pinanood nyo na lang to sa pinanood na lang. Mag-acting na tayo muna. Kunyari, ganda. Ayan. Actually, matagal na to eh. And actually, pinag-iisipan ko talaga, it's either the Sea Gundam from Mobile Suit Gundam Hathaway or itong MG Barbatos Lupus. Pero nagbato-topic pa kami ni Ice dyan kung yung Sea Gundam ba or Barbatos Lupus eh. Pero kasi for me, one of my favorite Gundams is Gundam Barbatos. Kasi sobrang ganda ng articulation and yung engineering details ng Gundam Barbatos. It's very much kung makikita nyo talaga yung details ni Barbatos, it's sobrang animalistic and savage nung Gundam yung yung mismong Lupus. Lupus and even the Barbatos and Lupus Rex and sobrang pangit lang yung HG ng Lupus Rex kasi hindi proportion yung bigat ng upper body niya dun sa sa torso niya. Kaya kaya kailangan actually nga yun ang reklamo ng maraming builders for the HG and even the full mechanics 1:100 ng Barbatos Lupus Rex because yung yun nga hindi kaya ng bigat hindi kaya ng bigat hindi kayang dalhin ng plastic material or ng joints ng yung bigat ng arms ni Barbatos Lupus and Lupus Rex. So Lupus Rex. I think the fix there is they buy third party metal parts for those para maayos yung parts na yon and makayang madala yung bigat ng mga braso ni Lupus and Lupus Rex. Ayun. Anyway, yun nga for me collection ko ngayon is Gunpla because yun nga dahil sa
Actually, nag-start, I think a lot of people have known already this because nakwento ko na. Pero yeah, nag-start ako from sa mga SDEX lang. SD Gundams lang. And then later on, nung nabilan ako, niregaluhan ako ni Ice 2 years ago ng Gundam Barbatos na MG. And then, wala. It's na talaga. All out na. Nakabili na ako ng marami pang iba pang Gundam kits. Basta for me, no, the goal ko talaga is makumpleto ko MG line ng Gundam Wing Endless Waltz. Yun yung target ko na makumpleto. Well, hopefully makumpleto ko kasi I already have Shenlong and apa ba? Shenlong sa Heavy Arms. Meron na ako nung Wing Proto Zero. Wala pa ako ng Sandrock EW saka Death Sight EW. Dead site. Oo. Pero pinag-isipan ko nga, sama ko na rin pati si Epion and si Oo. si Tolgis Kasama mo na yun. Yeah. Hindi Parang kompleto ang kailangan. Gundam Wing pag wala ang Tolgis tsaka Epion. Kung wala Ang ang... gusto ko lang i-add, Bandai, ano ba naman? Bakit wala pa tayong Aries na Mercurius at Taurus din. Lahat naka-P Bandai. Sorry. Yung Mercurius tsaka Violet, wala din. Naka-P-Banday din ata yun eh. Naka-P-Banday. And even dito yung mga G Gundam line na yung aside from the main characters, like say for example si God Gundam, Shining Gundam, and even the Nobel Gundam and Master Gundam. Ito yung the rest of the Shuffle Union nasa P-Banday. Naka-P-Banday. Naka-P-Banday. Except alam nila kung paano nila peperahan yung mga tao. Oo. Bootleg na lang. Bootleg na lang. Actually, may lalabas na bootleg ng Rose Gundam. RG? Oh, HG. HGFC because it's Future Centuries, the line ng timeline ng G Gundam. Yun. Medyo iffy ako sa HG kasi di naman lagi. Parang there are 1 out of 5 chances na isa doon pangit. Talagang isa talaga out of 5 pangit yun eh. Chances na yung HG na bootleg na bibilin mo. Kasi yung Sandrock, hindi naman siya pangit na build quality pero napansin ko na talagang hindi siya as good kaysa sa mga ibang bootleg na nabuo ko. Yun lang yun. Yeah, add-on ko. Yeah. Pero yes. Pero yeah, kasi minsan talaga bootlegs have this hit or miss hit or miss chances because alam mo naman dito kaya nabibigay nila ng mas mababang presyo is because of they do some shortcuts in the production. Either they don't check they don't do quality assessment, QA sa mga products nila or dito basta or even the materials itself. Yeah. Kaya dapat creative ka din and flexible pag bibili ka ng bootleg kasi hindi pwede yung minsan hindi pwede yung snap build or yung rekta mo na kagad. Kailangan mo rin mag-improvise minsan. Yes. Totoo yan. And yun nga dito sa napakalaking bagay ng kaibaan ng material ng bootleg kits compared to the Bandai because yung plastic na ginagamit ng Bandai is different from the bootlegs. Bootlegs are using ABS plastic. Polystyrene plastic naman ang ginagamit ni Bandai. So, kung gagamit ka ng plastic cement na pang polystyrene and then ginamit mo yun sa mga bootlegs, hindi kakapit yun. There's a specific plastic cement made for ABS and which yun nga meron ako dito.
Sobrang addict ko Gamitin, na rin. gamitin mo na lang yung semento dun sa bahay, yung pininahalo. Kung pwede nga O lang kaya eh. bulkasin. Actually, no, tarito guys tarito. Wag yung lalang hapin yung yung mga fumes ng, say for example, yung fumes ng enamel paint thinner or yung even the plastic cement. Kasi sa totoo lang nakaka-addict yung mga yon. Kaya pala, pero sinisingot yun. Sorry. Hmm. Huwag niyo sisinghutingin kasi baka sabihin nila sa inyo, sumusuporta kayo sa adik. Oo. May one incident ako. Dati, meron kasi ako ng rubber cement na, yung gabi rubber cement. Oo. Sumubok ako magbuo ng model plate nun. Tapos dumikit siya dun sa nung inangat ko, tapos bigla siyang tumapon. Tapos nagpanik ako kasi parang shit. Talagang ako. Tapos namoy ko yung paint. Di ko sinasadya yun, ha? Pero nahilo ako, nagpanik ako kasi nakalagay dun sa bottle. Parang, may skull and crossbones. Toxic. Oo, Yeah. magado pa ako. Mamatay ba ako dito? Nakit Wilson ka. Oo. Yun. Buti na nandun yung kapatid ko nurse. Sabi niya, hindi, meron ko lang na tubig. Tapos, ihiga ko lang. Wala lang yan. Yun lang. Wag niyong subukan. Huwag niyong sobokan. Masesera lang ang Sira buhay. ang buhay niyo. Buhay niyo. Malay mo, huwag niyo subukan yun. Mamaya, pag sininghot niyo yung cement, maging karton kayo. Huwag. Pang-i-stand na lang kayo. Sa rest Hirap niyo. Hirap yun. Hirap yun. Mm-mm. Yeah. So, ito pala, no, may isa palang topic ako siguro na munang gustong pag-usapan. Narinig niyo na yung parang hidwaan ng Comiket at ng POTA, Patron of the Arts. Oo. Nakita ko sa post sa Facebook para isang araw pero hindi ko binasa mabuti. Ang girlfriend ko pa nagpaliwanag sa akin kung ano nangyari. Parang pinipressure daw nila na wag daw magkaasabay. Yung pinipressure na yung Comiket na wag sila magsabay ng events. Which is understandable. Pero, at saka minsan kapag pupunta daw sa mga Comiket events, nagbibigay ng flyers ng porta. Para lang po-coach sila ng mga I would guess, siguro, ng mga attendees. Mm-hmm. Yun yung pagkakaintindi ko lang sa tawag doon, sa situation. Gusto ko lang din sabihin, when as a salesperson, sales staff, tsaka nag-book na rin sa both events. Depende sa event. Ang Comiket talaga, supportive niya talaga yung mga artists. So, tsaka may slow days, may mga events na mahina talaga. Pero nung nag-quota tayo, natatanda mo yun sa jokes. Sobrang hina eh. Sobrang hina. Para sa akin, parang, sorry, kaya hindi na ako nag-quota ulit kasi ang lala. Kasi dalawa lang kaming komikero na nandun. Si Lyndon Gregorio, tsaka ako. Uy, Birkada, Sir Lyndon. Birkada, Sir Lyndon Gregorio. Sabi ko tayo, dalawa lang komikero dito, di pa kami magkatabi. Ang lala nun. Yung first launch ng Power of Doom remix. Sobrang lungkot lang na ganun siya. Pero yun, mukhang hindi na ako, after sa mga nangyaring events, nakakalabo ako umuwi sa depende kung saan ilalabas yung artwork. Coming soon, July. Yeah. Ako lang, sa akin lang, as both an attendee and part of the, sabihin natin, mga tao nagbo-booth, For ako,
kasi experience namin ng wife ko is sa Pota lang naman kami nakapag-booth kasi ang hirap pumasok sa Comiket. Ang hirap matanggap sa Comiket for para makapag-booth ka. Mm-mm. And pero sigurado 'yon kapag nasa Comiket ka, sure 'yun na maraming tao pupunta. Because Kilalang kilala eh. kilalang kilala. Comiket yun eh. Oo, totoo. And then yun nga, hindi lang naman kasi yung comics ang pwede mo dong ibenta, pwedeng anything stickers and anything mga artworks, which is talagang okay. Dito parang it really gives the artist their needed platform to sell their stuff. And it's also the aim rin naman ng Patron of the Arts. Sadly lang for me na nagkakaroon sila ng competition, pero for me kasi may mga artist na hindi rin kasi naman kayang ma-accommodate ni Comiket na na-accommodate ni Pota, like for on our experience, which is good kasi it also the Patron of the Arts caters for those artists na hindi na makapag-booth sa iba pang mga events like Comiket. So I think parehas sila nakakatulong, and we're happy that these kinds of events give give opportunities to artists So artists, lalo na sa mga upstart. Mm. So more events, more chances na makapag-showcase ng talents ng Totoo. mga ibang creatives or ibang artists. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Kasi hindi naman kumbaga hindi ka naman bigatin kagad eh. We all start from somewhere. Yes. So which is ako personally speaking, if the door opens, or kunyari magkaroon ng possibility to do a comic book or a manga or to pursue a career in comic books or let's say animation, I will trade my day job regardless kung mas malaki ang kita ko dito or dun sa akin day job or sa for a job sa comic book industry na which is I really really love. Syempre kasi dito you develop your stories you release stories and your creative juices and then dito it's also rewarding that people would makikita mo people would really appreciate yung yung ginawa, yung work, yung labor of love mo kumbaga. And I think yun lang for us na at both attendees and sellers dun sa mga or booth basta yung mga nagbo-booth doon exhibitors. Thank you Eugene. Exhibitors. Nakakalungkot lang kasi dito bakit kailangan pa nilang mag-away? Well, I think sorry. Ito kasi parang nagsimula naman tong away na to nung nagkaroon ng gulo sa Pota Yeah. Tapos sinubukan natin lang and alam ko naman we're trying not to we're not trying to compare Pota and Comiket at the same time. It's just that Pota screwed up. Yeah. With your events management and sabi niyo nag-cancel ko, bigla kayo bumawi. So parang naguluhan yung mga exhibitors and attendees. Para bang parang ayusin niyo. I think siguro maayos niyo pa to pero malaking damage to. Lalo na kung lalo na yung things that sinabi niyo about Comiket. Hindi siya nakakatulong sa art community po. I'm just gonna say that. Pero we are looking forward na bumalik kayo. Nakasad lang din na yun nga, medyo maliit lang yung or
hindi pa ganun kalaki yung community pero nagkakaroon ng mga issues ganyan. Pero Yeah. for me kasi personal opinion kasi for me the comics community has been very kind sa akin ng mga in the past few years. So basically, pero yun na, hindi mo maaalis na meron talagang meron mga hindi likable people. So yun, hindi natin maaalis yan. Pero majority naman is talagang masayang kasama, masayang kakwentuhan. So hopefully, ma-mend nila yung relationship or magkaayos-ayos din kasi Mm. sa huli naman, hindi ganun kalaki yung community. Sa huli, tayo-tayo rin ang magkakasama or magkakatulong-tulungan if Yes. ever. Gusto ko lang yan na ang comic community talaga ang pinakamabait. Kasi although na may away talaga, hindi may iwasan yung away eh. Mm. Conflict talaga is the basic, I would say, form talaga ng humanity yan eh. Talaga magkakaroon ng conflict. Yeah. Mas maganda pa yung naranasan ko sa comic book community kaysa sa local wrestling community. Oo. Malalim yan. Malalim yan. Hindi ko na i-expound. Pero yun na yun. Mm-mm. Tsaka sa comics community, bihira yung mga nagigate-keep. Mm-mm. Sa ako ang bad experience ko sa hindi ko i-drop kung anong community, hindi ko i-drop kung anong specific group yon pero it's about yung sa model kit or sa Gundam na masyadong purist about sa pagbi-build mo. Kung nagbi-build ka out para lang sa parang sa sarili mo or for fun lang. So wala kang paki kung meron ka bang kung nasusunod mo ba kasi may proper way daw sila, dapat ginanito mo, dapat ginanyan mo. Paano kung let's say hindi ka naman on a master level, ka lang talaga, you're building for fun. So sa mga ganun, i-gatekeep ka na kagad. So hindi dapat ganun kasi gun plus or model kits are made to be enjoyed by the people. Totoo. Tama. Naranasan ko din yun eh kasi may dalawa akong katrabaho dati na medyo ganun sila. Nawalan ako ng gana mag-Gundam na actually. Lang ako, action figure collecting na ako or nag-Legos na ako after that. Pero kalaunan bumalik din ako tatawagin ka talaga na Tsaka tsaka yun nga, although hindi na ganun ka, kasi di ba dati pagka mahilig ka sa comics, ang label na sa'yo is nerd ka, loser ka, or wala kang life. Ngayon mas broader na yung audience sila, which is mas maganda. And yun nga, nakita ko ang dami ng mga dati pag sa Comic Con ang luwag-luwag lang din. Ngayon ang hirap ng pumila. Oo. Dati ang luwag lang, which is nakaka-happy kasi nakita mong nag-expand na sila from guys lang or minsan yung mga mid-30s guys yung mga kasama mo. Pero ngayon meron ng mga college students, meron na rin mga high school, and then hindi lang puro lalaki, meron na rin babae, and every age group that you can think of. And yun din, sabi rin nila kasi yung comics ngayon, lalo na sa US, medyo, let's say, on a life support siya. Kasi nga, iba either pinapirate or digital na. So, medyo hindi na ganun kabenta yung in print. Pero, one thing na gusto ko sana rin i-share, yung sa ginawa ng DC Comics ngayon, which is nag-print sila ng mga tawag nila dito is DC Compact Edition Comics na manga size sila. And nakikita ko yan. Cost efficient. So for example, itong Supergirl na Woman of Tomorrow, which is dito based yung movie na lalabas. Buong story arc na to or yung buong miniseries na to, you can just get it for around 560 pesos. So hindi na siya ganun kamahal. Same din dito kay yung Trial of Catwoman. Parang konsisto ng let's say sabihin natin mga 400 pages pero 560 lang din. So hindi na siya masama. No, not bad. Sulit tapos yung quality ng paper maganda din. Then siya
Full color very na. accessible, full color and very accessible to new readers kasi isang buong story arc or buong miniseries nasa isang volume. So Mm. ano talaga, hindi ka nila, kumbaga hindi yung feeling na tinitipid ka or hindi yung parang yung feeling na bitin, as in mas maliit siya pero yung full experience andun pa din. Mm. Yeah. And good kudos to DC for Mm. coming up with that kind of format, no? Tsaka DC, ang galing ng DC kasi nakikipag-collab na siya with other players eh. Kasi medyo strict pa ang Marvel, pero nakikikollab na rin sila with Marvel and DC. Parang binalik nila yung Marvel DC. Which is, Crossover. eto, babalik tayo dito. Ayun ang Yun. share ko. Meron akong, kompleto ako nung recent crossovers nila, yung Deadpool and Batman from Marvel Comics, tapos Batman and Deadpool from DC Comics, tapos ito rin, yung pinakaabangan na Superman, Spider-Man from DC, tapos Uy. Oy. Spider-Man and Superman from Marvel. So basically, kung tatanungin niyo ako kung ano yung mas nagustuhan ko, hindi, sorry Deadpool fans. Big Batman fan ako pero ayoko na sana ibang character na lang Yo. yung sinama kay Batman kasi Sobrang- hindi sobrang talaga ako kay contrast. Deadpool. Sobrang contrast no? Sobrang Oo, seryoso pero- ni Batman tapos wala parang sobrang out of the blue na lang ni. Pero itong Superman, both Spider-Man and Superman na comics, you have to grab it. Lalo na ito talaga the best of both worlds. And yun, Sino makipag-trade? Meron akong dito eh, Marvel DC ng 90s. ayun 90s, Meron pinapirma ko kay CB Cebulski. Yan lang. tapos actually itong Spider-Man, Superman, alam ko may second print na to. First print to, I think sold out na. Pero yung second print, kakalabas lang sa Comic Odyssey. So, you need to get that. And, ayun, lastly din, since yun wala ako nung 90s na crossover, pero meron ako nung original na trade paperback ng JLA or Justice League and Oh. Avengers. Wow. Which is nabili ko sa Comic Con around 10 years ago. Ito yung yung edition na kakalabas lang nung reprint nila. So na rin yung first chapter or yung first issue available na ata sa Comic Odyssey. So you need to get that. And ito yung trade paperback niya. So it collects yung buong 4 issues nung Justice League Avengers nung 2003. Wow. And itong edition na to is out of print na. So kahit second hand, pinatos ko na noong time na yun. Kasi mura lang din naman 500. Oh, okay Pero na. Okay na. Sobrang solid nito. It's from Kurt Busiek and ang RTC, the late great George Perez. So basically, Perez? ano yan? Patay na pala si George Perez. Yes, 2022, 2023. Basta medyo matagal na din. Oo. Rest in power. Sir George. So ayan, you need to check this. Ito yung isa sa kung papipiliin ako kung ano yung best Marvel DC crossover, I think ito yun. So you need to check this out. Hanap na kayo ng kopya niyan. Oo. Hirap na makahanap ng reprint niyan. Uy, nire-reprint yung per issue niya ngayon. Kaya pwede yung masaktuhan. And yung siguro bago mag-pass away si George Perez, nireprint siya for a limited time only. Pero hindi ko na sure kung ilang copies ang meron. Yan. Yeah, pero hopefully dito, ako personally kasi dito I need to hindi ako ganun ka avid comics reader but I want to try then. So I think babasahin ko yung yung isa diyan sa miniseries na binanggit mo sa DC. Ganito gawin natin. Gusto mo mag-try. So mag-set tayo ng isang araw. Pupunta tayo sa Comic Odyssey tapos bubudulin kita ng mga gusto kong yung mga gusto mong basahin. Ayoko muna. Ayoko muna budget. Pero
yeah, we'll try to Eto go. na lang. Sige, Eugene. Dahil sa pick-off, nandun ako. Doon na lang kayo mag-ano. Doon nyo gawin yun. Hanap na lang kayo ng ano. Mas may budget nyo kasi next month na yun eh. July. July. Mm-mm. Sige. Sa podium pa rin ba ang ang pick-off or hindi na? Sa ano daw? Sa Ayala Malls na 30th. Layo. Layo. Kung baka Sa Ortigas yun, no? Hindi, 30th. Pasig. Oo. Papasig, oo. Papasig, oo. Alam ko malapit sa Kapitolyo. Tama, di ba? Oo. Ano ba naman na to? Pwede kayo- Hindi. Capitol Commons. Sorry. Capitol Alam ko Commons. nadaan ko yun, naliligaw ako papuntang ano ba kami pumunta nun? Basta may pupuntahan kami nun. Alam ko doon ako naliko eh. Yeah. Okay. Malayo. Speaking of sana mapuntahan rin natin maset rin natin yung interview yung yung trip natin sa Comic Odyssey and makausap natin si sorry Sir Sandy. Si Sir Sandy. Sir Oo. Sandy. Yeah. Okay. We already spent an hour of talking about our boodos and other things, no? Okay, I think okay na tayo. Okay na tayo for this episode. Goods. Mm-mm. Goods na. Sige, shoutout na lang. Shoutout muna. Before we end, Migs, shoutout. Ayun. Sa akin, shout out sa aking wife and number one supporter na si Kata. So, nandiyan lang naman siya sa other room. Pero yun, tinulungan niya ako mag-set up ng camera as usual para maganda ang angle. So, sobrang thank you and thank you sa support from day one. And yun din, shout out din sa sa mga friends natin na hindi nakadalo ngayon sa ating recording. Sana next time mas madami tayo para maganda yung round table. Oo. And ayun din lastly, hindi pala last, shout out din sa sa aking own team sa work. So hindi ko na isa-isahin pero shout out pa din. And then lastly, may very close friend akong pinasal nung June 3. Mm. So shout out sa aking friend na si Days Ann. So I wish you and your husband a happy marriage and good luck sa inyong sa inyong marriage celebration. Best wishes. Eugene. Best wishes. So, Shout out sa girlfriend ko, si Karel. Yun. I love you always. Yee. Shout out sa Arcon team, Sir LC, Sir Miss Mau, Gilbert, tsaka si Jormes. Labas na nun ay July 10 to 12 nasa kami, pick off kami. Ay alam mo 30th, lalabas na namin ang Arcon. Ako ang concept artist tsaka inker nila. Spatan niyo yun. Lahat kayo, bili kayo ng comic books para may pang MTG ako. Bilhin na rin kayo ng namin. Nagkakasiksik sale kami sa casual wear dahil kayo sa Shopee, Lazada or sa website namin. Search nyo lang casual wear sa Shopee or sa Facebook. Nandun naman din yung website namin. Or sa TikTok. Sa TikTok din kami. Check din kayo. Bili rin kayo para may pang MTG din ako. Ano pa ba? Shoutout din sa mga katropa natin si Mandy. Shoutout kay Mandy. Mandy. Ko, tsaka sa pamilya ko. Yun, I'm good. Okay. Ay, for me naman, shoutout to my wife, Ice, na andito lang rin kasama ko sa kwarto. Nagdo-drawing lang. Shoutout na rin sa ating mga kaibigan na nakikinig at nanonood on our YouTube channel and through Spotify. Yan. Shoutout na rin kay Mandy. Of course, Mandy, hopefully you could join us again on the future episodes. Also kay John.
na nakikipagbuno pa kay El Tindero. Ayun. Kailan namin mapapanood yung John versus El Tindero mask versus mask match? Mahirap yan. Mahirap yan. Shit. Basta bahala na si John mag-set niyan. Tapos, ayun. And also, syempre, shoutout na rin sa ating mga kapwa Pilipino na nagugulumihan, nalilito na nababalisa na dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. Kapit lang guys, huwag kayong bibitaw dahil dito. Nagkakagulo na lumindol pa sa Albay kanina. So, keep safe guys sa Keep safe. Keep safe. Oo. And ingat po tayo sa mga kababayan natin na apektuhan ng lindol. And yun, siguro by Sunday nasa SM North ulit ako. Tignan ko kung pupunta ako sa event ng PH Gundam enthusiast. So, yan, baka maispatan nyo ako doon. Habol ko lang siguro yung raffle. Pero anything else, I think I'm good. Okay. Isipin mo sweldo naman sa Next week, 15. So sa 15. lang, Wala na. banat lang ng banat. Wala Tapos na. sa mga natin, mga listeners and viewers natin na gustong magbasa ng manga na medyo patanda or mag-adolescent na basahin niyo yung Gunsmith Cats. Ay, shit! Ang Oy! Maganda yan. Okay. Nasa Chicago Oo. sila. Oo. Chicago. Gunsmith Cats. Oo, so yun, highly recommended. Sobrang animated niya. Ang ganda ng aesthetics. Yeah. Yung mga car scenes well drawn. Alam mo ba yung team niya pumunta pa ng Chicago mismo just to para malaman lang nila yung para mag-take pictures kanya. Kasi wala pang internet. Wala pang internet noon, Wala no? pang internet. Parang early 90s ata ginawa ito eh. Then, nung nag-anime sila, talagang pumunta sila sa mga just to take pictures of siguro kasi low quality pa yung camera. Kung mag-internet ka, mahirap, mas lalong mahirap. Ayun, parang angas. Tsaka very well researched. Yan lang. Ayan. Okay, sige. Parang naalala ko tuloy Gunsmith Cats sa Bubblegum Crisis. Ayan, sige. Both level of lewdness kasi 90s yun eh. So, Man of Culture. Man of Culture. Okay, sorry. Anyway, patapos na tayo. Sige, yun na shoutout na, okay na. Okay, basta guys, thank you for your support and we are already at 140 subscribers on our YouTube channel. 220 plus na atang likes natin sa Facebook, followers natin sa Facebook, and mga nasa 100 plus pa rin nata tayo sa sa Instagram. Pero yeah, let's keep our community growing. I think we would also like to invite you to also join our Facebook group, the Kagikadas, the Geeks Out of Nowhere community. Yun. So please join us there. And yun. If you before we end, please like this video and syempre share nyo na rin. Panoorin nyo na rin ito syempre on your computer, on your mobile device, pwede rin sa TV. Yun, panoorin. And also, you can also catch us on our socials. We have Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. And if you don't want to look at our faces or don't want to watch this video, you can also listen to us via Spotify. And yan. And with that, we end our episode again. Migs and Eugene, thank you for this episode. Saya ng discussion natin. Hopefully, our viewers and our listeners enjoyed our discussion. Sana bumili kayo ng Gundam tsaka comics at maubos din yung allowance nyo. Mga pera nyo. At MTG. MTG, yan. Bubuduli namin kayo. Bubudulin namin kayo. And with that, we end our episode. Again, my name is Jomar together with Migs and Eugene, and we are 1, 2, 3 Geeks Out of Nowhere. Geeks Out of Nowhere. Bye. See you next episode. Bye.